Timeless wisdom, walang hanggang karunungan. Yan po ang ating topic this morning sa ating pong daily devotion live sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. At ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Joshua 1 verse 8. Kaya naman po sabayan ninyo ako ngayong umaga sa ating pong devotion na ito. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs, ang inyong ka-low-carbs, ka-stroke at inyong kakwentuhan. Magandang umaga po. Today is Friday, August 1, 2025. Wow, grabe, isang buwan na lang, bare months na. Parang nararamdaman ko na ang simoy ng Pasko. Konti na lang, napakabilis ng panahon, ano? Kasi parang kailan lang tayo nagsimula ng January for 2025. Ngayon po August na. And I hope na lahat tayo ay nasa maayos na kalalagayan at kumusta po kayong lahat. Kumusta ang inyong tulog at kumusta ang inyong gising. Every gising is a blessing. Hallelujah. So sige po tayo magpapatuloy na at hindi na po tayo magsishare. Diretso na po tayo sa ating pong devotion. So good morning po muli sa inyong lahat. Buksan na po natin ang ating Bible. Yan. Sa Joshua 1 verse 8. Sa Tagalog, yan po ay Josue, na matatagpuan po sa page 201 ng ganitong Bible sa Bagong Tipan. Yan, sa Bagong Tipan po. Kaya, sorry po, Lumang Tipan. Ayan, nalilito na ang inyong Ate Mavs. So, yan po ay nasa Lumang Tipan ha, Old Testament. Kaya bandang unahan yan. Okay, so, sige po. Tayo po ay magsimula na sa ating pong devotion this morning. Sabi po sa Joshua 1 verse 8, New International Version, Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sabi naman po sa Josue 1 verse 8, magandang balita, Biblia. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na pinadama mo ang iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa pag-iingat mo po sa aming pagtulog kagabi hanggang sa kami magising ngayong umaga. Salamat po, nagising din ang aming mga mahal sa buhay. Samahan po kami ngayon sa aming pong devotion na ito. Nawa o Diyos, ikaw lamang po ang marinig namin at turuan mo po kami sa mga bagay na nais mong matutunan namin sa pamamagitan ng aming pag-aaralan ngayon. Maraming salamat po. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding, Lord. And we know, Father God, idadako mo sa page na ito at sa channel na ito ang mga taong nais mong makapakinig ng iyong mabuting balita. Hawakan at ingatan mo din po ang aming internet connection, Lord. Bagamat nakadata ako pa ngayon ay patuloy mo po na tutulungan na maging dire-diretso lang po ang aming pong pagla-live na ito. Maraming salamat po, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning, Ate Lori. Good morning to you. So, ayan po, no, ang atin pong verse na pagninilayan ngayon ay matatagpuan sa Joshua 1 verse 8. Sabi po sa New International Version, Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sabi po naman sa Tagalog, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Hallelujah. Diba, no? Kinonfirm na po. Yung lagi natin sinasabi na magbasa ng Bible every day. At tunay, no?
na sa pagbabasa ng ating ng mabuting balita ay matutupad ang nakasaad doon at magiging masagana at matagumpay ang ating pamumuhay. Napakabuti ng Diyos. Salamat, Panginoon. This is a very good reminder for everyone. At yan po ang pagmimilayan natin ngayon. Na ang topic po natin ngayon ay timeless wisdom. Walang hanggang karunungan. Gusto ba natin magkaroon ng walang hanggang karunungan? Yung karunungan nagmumula talaga sa Diyos, sa banal na Espiritu, na siyang gagabay sa atin sa araw-araw ng buhay natin. Di po ba, no? Kasi yun talagang kailangan natin sa buhay natin ito. Dahil pag wala ang karunungan mula sa Diyos, ay posible tayong maligaw, malito, at hindi natin alam kung anong direksyon natin. Pero thank you, Lord, kasi nandiyan ka para bigyan kami ng karunungan nagmumula sa iyo. So after being rescued from Egyptian slavery and wandering around in the wilderness for 40 years, the Hebrew people finally stood at the edge of the land God had promised. Talagang ganun kahaba, no? Yung naging journey ng mga Israelites. Kasi kasama na dun yung pagiging matigas ang ulo nila. Kaya 40 years, imbis na maigsi lang po yung paglalakbay na yun, inaabot ng 40 years. Pero ganun pa man sila ngayon ay nasa promised land na. Though their long-time leader, Moses, had just died, God appointed Joshua to take his place. So meron nang ipinalit kay Moises nung siya'y namatay. Walang iba kundi si Joshua. During this transition of authority, God gave Joshua some wise advice. Ito yung sa Joshua 1 verse 8, that keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kung tayo ay ihahalin tulad natin yung buhay natin kay Joshua, di ba? Siya parang sa kanyang leadership, ginabayan siya ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito. So para sa atin, ganun din ang sinasabi ng Diyos sa atin. Ano man ang ating posisyon sa buhay, ano man ang ating ginagawa, tayo man ay doktor, engineer, architect, may-ari ng kumpanya, CEO, COO, estudyante, nanay, tatay, empleyado, kailangan nating maintindihan ito. Dahil sinasabi dito, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. So, hindi lang siya basta babasahin, kundi sinasabi dito that we need to meditate on it. Kailangan pagnilayan. Diba? So, binasa mo na siya, tapos, nanamnamin mo yung bawat salitang nandun sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, mananatili ka muna, mag-i-stay ka. Hindi yung pagkabasa mo, tapos na, okay na. Dapat po ay bigyan mo rin ng oras o ng minuto bago mo man lamang isarado ang Bible. Diba? Kasi, sa totoo lang po, hindi natin ito mauunawaan ng ganun lang. Kailangan natin itong pagnilayan. At yan po yung itinuturo sa atin ngayon, sa atin pong pag-aaral. And sabi dito, so that pag pinagnilayan mo to, so that you may be careful to do everything written on it. Kasi pag pinagnilayan mo, mauunawaan mo. Diba? Ang tunay na mensahe na napapaloob sa binabasa mo. Then you will be prosperous and successful. Pag sinabing prosperous and successful, hindi lang po ito sa material na bagay. Hindi lang po ito pera, sasakyan, bahay na, hindi lang po ito doon. Although kasama yon, pero kasama po doon yung success mo sa buhay mo emotionally, physically, mentally, socially, diba? Not only financially, but in every aspect ng buhay mo ay kaya ang pagpalain ng Diyos the more na uunawaan mo ang kanyang salita. Kasi pag naunawaan mo po ito, susundin mo to eh. There is obedience, di ba? Kasi pag mayroong pagsunod, ay tunay na may pagpapala.
Dahil naiintindihan mo na eh. Sabi nga po ng isang napanood kong video, na kaya tayo sumusunod sa salita ng Diyos is because naiintindihan natin to. Nauunawaan natin to. At kaya rin tayo sumusunod is because kilala natin kung sino yung sinusunod natin. Kilala natin kung sino ang Diyos na dapat nating sundin. Di ba po? Kasi mahirap sumunod, no? Kung di mo naman kilala kung sino yung nagsasabi ito, dapat mong gawin. Sino ka ba? Di ba? Minsan ganun eh, kahit nasa opisina, no? Pag meron parang bagong tao na nasa office, hindi pa natin siya kilala, tapos nagbibigay na siya ng mga rules, ito yung mga dapat na gawin, nag-uutos na siya. Di ba ang una mong tanong, teka muna, sino ba tong taong to? Di ba? Kasi ang susundin ko lang yung boss ko eh. Parang hindi naman kita boss para utusan mo ko ng utusan. So, ganun din tayo. How will you follow a God who you do not know? Whom you do not know? Di ba? Dapat kilala mo siya. So, paano mo siya makikilala? By reading the Word of God. Pag hindi mo ito binasa, you will never know who God is. Importante po na makilala natin siya. Nang sa ganun, yung pagsunod natin, maging automatic na kasi alam mo na at kilala mo na siya. So the book of the law refers to the first 5 books of the Bible, also known as the Torah in Hebrew or the Pentateuch in Greek. So ano yung 5 yun na sinasabing first 5 books? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So yun yung 5 unang libro sa Old Testament. Pero ang good news doon, today, we have that and more. 66 books of the Bible. Combination niya ng Old and New Testaments. Di ba? Galing, no? Hindi na lang 5 ang aklat na ating pag-aaralan o pinag-aaralan ngayon. Kung hindi 66 books, 39 Old Testament and 27 New Testament. Thank you, Lord. So, ibig sabihin, mas dumami yung dapat nating maunawaan. At upang mas lalo nating madagdagan yung ating karunungan patungkol sa salita ng Diyos. God gave the law to Israel through Moses. These instructions reveal God's intentions, character, and heart. So, kita nyo, no? Dito pinapakita ang tunay na puso ng Diyos, ang kanyang character, at ang kanyang intention. Kaya napakahalaga na dapat binabasa natin ito. At alam nyo ba, according sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ang sabi dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Wow, grabe, no? Talagang ito ay hiningahan ng Diyos. Ito mismo, di ba? Ang Diyos na tinuturuan tayo, matuto. Diba? And sabi dito sa verse 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Sabi sa Tagalog, para mas ma-feel natin. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, ibig sabihin, kapag alam natin, naiintindihan natin ang salita ng Diyos, ay automatic din na nagiging ganap at handa tayo sa lahat ng mabubuting gawa. Kaya nagkakaroon ng transformation. Nagbabago yung buhay mo, yung pagkatao mo, na dating masama, ngayon mabuti na. Dating manginginom, ngayon straight na. Dating sugarol, ngayon hindi na. Dating naninigarilyo, ngayon hindi na. Diba? Kasi nauunawaan mo na eh. Naging equipped ka na. Ikaw ay naging handa na, ganap para harapin ang buhay na ito ng may katagumpayan. Dahil sa natutunan mo galing sa salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ay nagtuturo ng katotohanan, nagsasaway ng mga kamalian at nagtutuwid ng mga likong gawain. Di ba po, no? At sa pagsasanay natin sa matuwid na pamumuhay. So, ibig sabihin, talagang magbabago ka talaga.
At hindi mo na namamalayan kasi sa pagsunod mo pa lang, umaayos na. Ito yung takbo ng buhay mo. And we praise God for that. Thank you, Lord, at merong ganito. Kaya nga po, sabi nga nung isang pastor namin dati, pag-aralan nyo na at hawakan yung Bible na yun. Kasi darating ang time, baka wala na tayong Biblia yung mahawakan. Lahat nasa online na. Lahat internet na. No? Pero hindi naman po masama yun. Kasi lahat naman po yung nagbabago. No? Nag-i-evolve. So we need to adapt. Kapag ka ang Bible nasa gadget na, hindi naman po mali o kasalanan yung sa gadget na tayo nagbabasa. Mas mainam nga kung nagbababad ka dyan sa gadget mo, na Bible ang binabasa mo, kaysa kung ano-anong pinapanood natin. Kasi marami na pong app na makikita nyo sa inyong cellphone, sa inyong laptop, na pwede nyo magamit para magbasa ng salita ng Diyos. Lalo na po ang cellphone, no? Kasi talagang tayo, sumakay sa bus, magsi-cellphone. Bago matulog, magsi-cellphone. Pagkising, magsi-cellphone. Imbis na kung ano-anong tingnan nyo sa cellphone niyo, buksan nyo yung Bible app. And I recommend, I suggest, I encourage you to install yung YouVersion Bible app. Yan, makikita nyo po yan sa Play Store at nandun kumpleto na. Merong mga iba't ibang plans doon na mababasa ninyo, na magagabayan kayo sa pagbabasa ng Bible. At meron mismong Bible doon. May Tagalog, at may English, at iba't ibang version nandun na rin po. Kaya, hindi na mahirap magbasa. Okay? At yun po ang ginagamit natin dito sa ating discussion. Yung devotion na matatagpuan sa YouVersion Bible app. Kaya, para kung gusto nyo matutunan o sabayan nyo ako sa pagbabasa dito sa ating devotion, ay gamitin nyo yung YouVersion Bible app. Diba? Kasi we need to adapt. Diba? Mag-evolve tayo. Kasi ganoon na talaga, doon na papunta ang mundo. Imagine mo naman, may AI na nga. Lahat na lang ng bagay, no? Pinakikilos ay ang system, ang internet. And kung hindi tayo sasabay dyan, mapag-iiwanan tayo. Hindi ko sinasabing hindi na kayo magbabasa ng Bible. Ako, napansin nyo, hindi ako nawawalan ng Bible na tangible. Kasi, iba pa din to eh. Diba? Dito, pwede mong lagyan ng mark. Although pwede nyo rin lagyan ng mark yung mga nasa Bible app. Pero ito kasi, ibang pakiramdam ko pag dito ka nagbabasa. Diba? So, huwag nyo pa rin kalilimutan ang inyong mga Bible na tangible. Yung mga nahahawakang Bible. Okay. So, I hope na nakuha natin yun, no? 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Maging gabay po natin yung verse na yun. Para nakikita natin na, laki ng natutulong ng Bible. Natuturuan tayo sa maraming bagay. So God gave the law to Israel through Moses. These instructions reveal God's intentions, character, and heart. And even though God was speaking directly to Joshua at that time, his advice holds timeless wisdom for us still today. So, bagamat napakatagal na ng verse na ito, o about Joshua dahil Old Testament pa ito. Pero, ang wisdom ay walang hanggan. At yung wisdom na tinuturo ng Diyos kay Joshua noon, ay siya rin itinuturo sa atin ngayon. Yun ang kagandahan, ano? Imagine mo, umabot sa ating henerasyon ang pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. And we praise God for that. Dahil salamat sa mga apostles ni Jesus Christ, especially to Paul, na talagang naging matapang upang ibahagi ang salita ng Diyos, upang makarating sa ating henerasyon ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So sabi dito, reading, listening to, and thinking deeply about God's story informs and shapes us. So yun yung sinabi natin kanina, no? Sa 2 Timothy. Kasi talagang huhubugin ka ng salita ng Diyos. Dahil ang sabi po sa Hebrews 4 verse 12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Sabi sa Tagalog,
Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So, kung meron kang binabalak sa puso mo at sa isip mo, kapag nagbabasa ka ng Bible, magigauge mo ngayon kung ito bang laman ng puso ko ay tama at naaayon sa kalooban ng Diyos. Tuturuan tayo ng salita ng Diyos, paaalalahanan tayo na parang mali yung nasa puso mo. Hindi yan ang nais ng Diyos para sa iyo. Baguhin natin yan sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, how will we know na, ay mali pala. Hindi pala to, mali pala yung motibo ko, ay mali pala yung mga plano ko, hindi pala ito naayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kasi dito nakasulat At dito itinuturo sa atin ng malinaw na kung tama o mali ang ating ginagawa. At dito rin natin makikita kung dapat ba natin gawin ito o hindi. Dahil ganun tayo sa mahal ng Diyos, inihanda niya na ang lahat ng ito para sa atin. At sabi sa Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. So, yung salita ng Diyos ang magiging ilaw, lamp and light para dun sa ating patutunguhan, para sa daan na lalakaran natin, para hindi tayo maligaw. Diba? This is the manual of life. Sa totoo lang po, nandito na lahat. Alam mo, nakabasa ako sa Proverbs ng salitang chismis sa Tagalog, ha? Sabi ko, akalain mo, yung word na chismis, nasa Bible na, noong pamang panahon. Lagang, at yun nasa Proverbs, Kung kayo sumasabay sa Proverbs, at kung Tagalog ang yung Bible, maaaring nabasa rin ninyo yun. And napakabuti ng Diyos. Yung mga bagay na magugulat ka, hala, nasa Bible pala to. Grabe. Thank you, Lord, di ba? At yun ay ililid ka talaga ng Holy Spirit kapag ang puso may tama at yung desire mo to read the Word. At thank you, Lord, talaga. Meron tayong ganito. Sabi ko nga, Lord, paano kung wala, I truly treasure this book. Dahil dito tayo lumalago. Dito tayo tunay na natututo. At sabi nga, hindi yung basta you know God. Dapat you know about God. Okay, ba kasi yun di ba? Knowing God and knowing about God. Kasi yung alam mo lang kung sino yung Diyos, kung na may Diyos, kesa dun sa patungkol sa Kanya, yung theology, yun yung dapat na, pag naririnig kasi natin yung word na theology, parang ang lalim naman. Kailangan mo ng Bible school para matutunan yan. Kung kinakausap ka ng Panginoon para mag-aral sa isang Bible school, why not? Diba? At walang edad sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag mo sasabihin na, na ako, 50 na ako, 60 na ako, pwede ba ako mag-aral dyan? Yes. Kasi meron namang mga, katulad ng aking pinag-aaralan ngayon sa Global Life University, meron na pong mga campuses in your area para doon kayo mag-aral. Or, kung talagang tulad ko, na PWD, na hindi pa, na pwede mag-travel, pwede kang pwedeng bumiyahe, ay pwede kang mag-online. Meron din silang self-paced, di ba? So marami po, sabi nga, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Kaya po, wag niyong isipin na ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay para lang sa mga bata. Sa totoo lang, ang karamihan nag-i-enroll sa Bible School ay yung mga graduate na, yung mga kaedad ko, I'm 52 and still nag-aaral po ako. I'm on my second year na. And I praise God for that. At nagpapasalamat ako dahil nalaman ko ang patungkol dito na meron palang eskwela na walang tuition na pwede kang matuto ng patungkol sa salita ng Diyos. At kapag kayo ay maghahanap ng mga eskwelahan na nagtuturo ng salita ng Diyos, aralin yung kanilang statement of faith. Dahil kailangan naka-align yan sa anuman ang inyong doktrina na pinananampalatayanan. At dapat doon tayo sa naniniwala sa Trinity, Dahil napakahalaga po na alam natin ito at kasi naliligaw yung iba. Marami po kasing eskwelahan online
na nag-o-offer ng libre, pero i-check nyo po ang statement of faith nila. Baka po oneness sila or iba ang kanilang maging katuruan. Kaya po mag-iingat din tayo. Kaya kung tatanungin ninyo, you can enroll sa Global Life University at pwede nyo po yung ma-check sa Facebook para doon kayo mag-enroll. Kasi even i-check nyo ang statement of faith nila ay tugmayan sa inyong doktrina sa simbahan ninyo. Kaya po, I encourage everyone, mag-aaral tayo. Diba? Bigyan natin ng oras ang salita ng Diyos. At huwag mong isipin na nag-aaral pa, yung pagbabasa ng Bible everyday, hindi ko na magawa. Trabaho, ang dami reklamo, no? Huwag ka muna magreklamo. Magdasal ka, ipag-pray mo yan, kung yun ang nais ng Diyos para sa iyo. Kung kinakausap ka ng Diyos na gusto kanyang mag-aral, sundin mo. Part ng obedience natin yan. Kasi po, mas mainam na equip tayo, di ba? Kasi minsan pag tayo lang nagbabasa, hindi natin nauunawaan to ng yung naaayon sa dapat na pagkaunawa natin. Pero kapag nag-aaral tayo, merong mga nagtuturo doon, meron tayong mga pwedeng tanungin para masagot kung ano yung mga katanungan natin sa ating puso. Para tama yung aral na ginagawa natin. Di po ba, no? At maganda yun dahil maibabahagi natin sa iba. Pero syempre, hindi naman po natin sinasabi na lahat tayo, no? Kung sa tingin mo, parang hindi naman talaga, hindi pa kaya mag-aral, ipag-pray mo lang. Time will come. Tutulungan ka ng Diyos na maayos ang schedule mo. So, yun po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, reading, listening to, and thinking deeply about God's story informs and shapes us. Doon tayo nahuhubog, doon tayo nagkakaroon ng mas maraming impormasyon patungkol sa ating Diyos. And God's instructions are good, and His commandments are wise. Diba? Walang ituturo ang Diyos sa atin sa Bible na ikasasama natin. Lahat yan para sa ating kabutihan at para sa kabutihan ng ating kapwa. Para mabago tayo, matransform tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. And talagang napaka-wise ng mga commandments ng Lord, no? From the 10 commandments to the greatest 2 commandments na tinuturo sa atin ng Diyos, dapat ay naiintindihan natin to at pinag-aaralan natin ito at isinasa puso natin. Pinapamuhay natin. Nang sa ganun po ay talagang makasunod tayo sa Diyos na hindi lang sa salita kung hindi pati sa gawa. They tell us who God is and who He's created us to be. They show us where His people have been and where they are going. So talagang makikita mo yung kwento, no? So anong nangyari, paano nangyari, saan tayo nagsimula, at saan tayo magwawakas. So when we meditate on His Word, we study its contents and understand its core message, everything changes. Marami pong magiging pagbabago sa buhay natin dahil sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi pag talaga minimeditate natin yan, pinagtutuunan natin ng oras para makuha natin talaga kung anong tinuturo ng Diyos sa atin. Kung pag-aralan natin yung content nito, yung maintindihan natin yung core message, yung context nito. Ano ba talagang gustong sabihin ng salitang ito o ng binabasa kong ito? Kaya po pwede kayong mag-cross-reference, no? Meron pong iba't ibang version ang mga Bibles. Dapat po, hindi lang isang version yung binabasa nyo. Katulad ng binasa natin ngayon, New International Version sa English, sa Tagalog ay Mabuting Balita, Biblia yung Tagalog. Meron pa pong napakarami pong versions na pwede nating pagbasihan. No? Merong NLT, ESV, meron pong ang balita. So, marami po na pwede natin. Yung NKJV at ang King James Version. So, napakarami. Pero, hindi naman kailangan lahat yun, no? Basahin natin. Pero may ilan, o isa o dalawa na meron kayong version at hindi na po mahirap hanapin yan. Kailangan ko bang maraming Bible, Ate Mars? Wala nga pambili. So, yun yung good news, no? Kasi yung atin pong version ng mga Bible, ay matatagpuan na sa Bible app. Isang Bible app, nandun na ang lahat ng iba't ibang version, Tagalog, English man ang gusto mo. Meron pa nga Bicol, mga iba't iba pa, may Bisaya. Yung ibang app, meron akong nakita, may Bisaya, may Cebuano, may Bicol, di ba?
Yun yata yung sa Philippine Bible Society na app naman nila. So, kalimutan ko lang po kung ano yung app nila, no? Pero, may mga iba't ibang app na po na pwede ninyong tingnan sa inyong cellphone para nang sa ganun ay hindi na kayo mahirapan, no? Ano bang version nito? And then, ugaliin nating magsulat, no? Ako po meron akong maliit na notebook. Lumang notebook na to na dito ko nilalagay yung mga Bible verses ko. Na pag meron akong nag-strike sa puso ko na Bible verses, sinusulat ko po yan. At para may mababalikan ako. Kasi alam ko na itong verse na to ay tumimo sa puso ko. Pag binalikan ko yung maliit kong notebook na to, makikita ko yun doon. Kasi hindi po ako ganun talaga kagaling sa memorization. But I'm praying for that. Ang memorization naman po, it's the Holy Spirit who works, diba? Na siya yung tumutulong para tayo ay matutong, makabisado natin ito. Kasi pag nandito na yun sa puso mo, sabi nga natin, no, again, the key principle, pag nasa isip mo na yan, at nasa emotion mo na yan, nasa thoughts mo na, nasa emotion mo na, magiging action mo na yan. Magiging buong bibig mo na. Kaya nga mas mainam na we meditate on the word day and night. Imagine day and night pa yung sabi dito, no, umaga at gabi. So, praise God for that. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ayan. So, dapat po, ganun natin ito pinag-aaralan. At doon natin makikita ang tunay na pagbabago sa ating mga puso. We don't have to live meaningless lives. Hindi natin kailangan mabuhay ng isang buhay na parang walang halaga. Diba? Kasi kapag tayo ay nasa Panginoon, ang buhay natin ay tunay na napakahalaga. Kasi sa Panginoon, napakahalaga nito para sa Kanya. And we can step into the world with purpose. And even when we face battles like Joshua did, we'll always be better off with the timeless wisdom of God. So, kahit na makaharap pa tayo ng kahit anong battle, gera sa buhay natin ito, katulad ni Joshua, tayo ay magiging maayos, magiging okay, at meron tayo nung tinatawag na walang hanggang karunungan na nagmumula sa Diyos kapag palagi natin itong binabasa. Kasi ang battle ng buhay, hindi lang naman po yan literal na gera. 'Di ba? May gera tayo sa araw-araw nating buhay, sa pakikibaka natin, sa trabaho, sa negosyo, sa eskwela, sa bahay. Daming battles, no? Ang daming gera, problema, pagsubok, difficulties, tragedies, everything. Andyan yan. So kung hindi tayo puspos ng salita ng Diyos at ng banal na spirito, paano natin lalabanan ang lahat ng ito? Paano natin ito pagtatagumpayan? Kung hindi tayo loaded, equipped ng salita ng Diyos. Di po ba? Kasi yun ang panlaban natin eh. Paano natin malalaman o matututunan na isuot yung armor of God? Di ba? Kung hindi natin babasahin sa salita ng Diyos yan, nandyan yan. At yung mga bagay pa na tinuturo sa atin, katulad nito, sa Joshua 1 verse 8, kung di natin alam tungkol sa salita ng Diyos o pagbabasa nito, yung iba kasi, kaya tinatamad magbasa, they don't know, no? Hindi nila alam paano ito babasahin, paano mabubuklatin yan, Ate Mouse. Ano ba yung may number, may maliliit na number? Naalala ko yung aking mga Monday group before, talagang hindi nila alam na ang tawag dun sa malaking number ay chapter, at yung maliliit na number ay verses. Diba? So, yun po yung normal, no? Dahil ako din naman hindi ako marunong magbasa ng Bible. Wala naman taong pinanganak pag, marunong ka na magbasa agad ng Bible. Alam mo na kaagad na pag sinabing Joshua 1 verse 8, alam mo na agad kung saan siya matatagpuan. So, ang lahat ng bagay ay pinag-aaralan at napag-aaralan kapag ginusto natin. Di po ba? So, ngayon po, ang aking mga Monday group, ang ating Monday group sa fellowship, marunong na po silang magbasa ng Bible. Di ba? Although, hinahanap pa sinasabi ko pa yung mga pages, pero at least alam na nila na pag sinabi kong Joshua 1 verse 8, page ganito, alam na nilang basahin yun. Alam na nila na ang chapter 1 ay yung malaking number at yung maliit yung verse. Praise God, di ba? Lahat ng bagay ay natututunan. Lahat ng bagay ay pwedeng alamin. At lagi lang manalangin, no? Before we start reading the Bible. At
ito po ay nahahati sa dalawa, no? May mga Bible na nandoon na ang Old and New Testament. Meron namang mga Bible na minsan hindi siya Bible kung isa lang siya, 'di ba? Kasi kung New Testament lang ay scripture lang 'yon. Kasi po kaya Bible, by is two. Kaya po nandoon ang Old Testament at ang New Testament. So ganun po. At ang nasa unahan po niyan ay ang 39 books of Old Testament at yung nasa kasunod ay yung 27 New Testament. Okay po? So, total of 66 books from Genesis to Revelation ang laman ng isang aklat na tulad nito. Ang dami pala, Ate Mabs. Yes. Kaya nga po. Pero bagamat madami, kung iisipin nyo, kung magbabasa tayo ng one chapter a day, in 66 days, tapos na agad tayo. Di po ba? Kasi we have 365 days in a year. So, hindi nga aabutin ng, kaya mo nga basahin ng 3 beses to eh. Kasi ang 66 times 3, sa 60 na lang, 240 days na lang. Tama ba ako? Di ba? Tama ako, no? 6 plus 6, 12 plus 6. Ay, ano lang pala? 18 lang pala ang 60, the 180 days lang. So, kaya mo ang ulitin ng 3 beses ang Bible kung gugustuhin, ang books pala, I'm sorry, hindi ang books, no, ng Bible. Kasi 66 books eh. So, matatapos mo ang 66 books. Sorry po, natamali ako doon. Kasi kung babasahin mo per book per day, medyo madami naman po pala yun, no. So, may iba't iba kasing chapter, no. Halimbawa, ang Proverbs. Proverbs ay 31 chapters in one book. So, ang Matthew ay isang book, ang Luke ay isang book, ang Genesis ay isang book. So, merong 66 books ang Bible na hinati sa 39 Old Testament books and 27 New Testament books. So, yun po. So, kung per book mo siya babasahin, kahit per month mo babasahin, per month na lang, sa isang taon, sa isang taon, merong 12 months, di ba? So, i-divide mo yun in 66 books. Matatapos po natin to kung gugustuhin natin. Okay? So, correction ako, no? Mali ako kanina. Sabi ko, 66 books with 66 days lang yun. Medyo marami po pala per book. So, isang example yung ating binabasa ngayon, yung Book of Proverbs. 31 chapters po yan eh. Parang guide natin yun for 31 days. So, it is not a coincidence, no? Na parang mayroon palang isang book na mayroong 31 chapters na tunay na magbibigay sa atin ng wisdom. Kasi Proverbs is karunungan, di ba? Ang laman po niyan. Wikaan ay more on karunungan. So, kung maging habit natin, no, halimbawa, ngayong umaga, today is August 1, first day of the month. So, pwede mong buksan ng Proverbs to be your guide, di ba? Yung Proverbs 1, basahin mo ngayon at pagnilayan mo. Sabi nga po, kahit basahin mo, bawa, next month, September 1, basahin mo ulit yung Proverbs 1 para simulan ulit yung buong, makikita mo, magkaiba yung, although pareho yung binasa mo, pero magkaiba ang mensaheng ibibigay sa iyo ng Diyos. Diba? So, any time of the day na, or any time of the month, biglang nangailangan ka ng ano kaya maging devotion ko ngayon. Nakita mo ang date ay halimbawa lang po August 15. So, buksan mo yung Proverbs 15, diba? And then pag nilayan mo yon, humingi ka na, magdasal ka muna bago mo basahin and you ask the Holy Spirit to guide you. So, ganun po, no? Napakabuti ng Diyos. So, marami pa na pwedeng pag-aralan tungkol sa Bible. Yun po ay very basic, yung simpleng paanong pagbuklat nito. And huwag din kayong matakot na, ay, hindi ko paano ba ito? Samahan natin minsan sasabihin, ay, paano ba babasahin ito? Saan ba ito makikita? May index po yan. So, sa pasimula po ng Bible, yan. Katulad ng simpleng libro, meron pong guide doon sa unahan, yung mga nilalaman niya. Saang page ko matatagpuan? Ang Genesis, ang Exodus, saan ko matatagpuan yung Mateo? So, meron po yan sa umpisa, sa unahan. Sa mga nagsisimula, at hindi nyo pa kabisado kung ano yung mga books na ito, kung anong pagkakasunod-sunod,
you can look at the index para po makita mo yung iyong index nga ba buwan tawag dito? Table of contents, ano ba? So, doon mo po makikita yung pages niya para hindi kayo maliligaw. At ako po, pag marami katulad kagabi, nagturo ang inyong Ate Mavs sa ating pong fellowship sa Thursday group. So, inaral natin yung ituturo natin at para madali nating makita sa Bible, naglalagay ako ng mga marks. Yan. Bumili ako ng ganito. Yung maliit na stick-on pad. Yan. Para hindi ko na pinupunit. Dati ginugupit ko pa yung malaking stick-on pad. Tapos, yun po yung nilalagay ko para pagka nagtuturo ako, madali ko pong makikita yung verse na gusto kong makita base sa dinidiscuss ko. So, marami po kayong pwedeng gawin, no? Tapos, i-highlight ninyo. Meron kayo dapat na highlighter. Yan, ito ang ginagamit ko kasi hindi tumatagos dun sa papel at hindi basa. So, yan, ina-highlight natin yung mga verses na atin pong gustong balik-balikan, yung mga talagang nung binasa mo, nag-strike sa puso mo, at yung mga verses na talagang gusto mong basahin ng paulit-ulit para mapaalalahanan ka, pwede mong gawin yan. Dahil personal mo itong aklat na ito, pwede mo siyang sulatan, di ba? At yun yung, doon mo makikita kung ang Bible ay gamit na gamit. Kasi kapag ang Bible ay wala man lang sulat at talagang kinis na tuwid pa, ay parang yan po ay nasa taguan lang. So please, huwag naman po natin itago ang ating Bible. We need to read our Bible. Meditate on it day and night. So yun ang ating pinagninilayan ngayon at pinag-aaralan ngayong araw na ito. So, and thank you Lord, no? Binigyan tayo ng Diyos ng scripture na alam nating makakatulong sa atin. At sobrang napakaganda ng nilalaman nito, ng instructions nito, na makakatulong talaga sa ating pamumuhay. The more time na tayo mag-spend sa ating Bible sa pagbabasa nito, the more deeply we know the character, the nature, and heart of God. Napakahalaga po nun. Di ba lagi natin binabanggit dito, para mas makilala natin ang Diyos at yung pagsunod ay maging madali na lang. We need to know Him deeply in His character, in His nature, and in His heart. And thank you talaga sa Diyos para i-reveal niya ang sarili niya sa atin. At dapat maging intentional ang pagbabasa ng Bible. Huwag po nating gawing parang babasahin lang kasi sabi, may Bible reading. Yung para tapusin mo lang, huwag po ganun. Dapat naiintindihan talaga natin ito. Humingi tayo, we seek God, para maintindihan natin na malinaw ang bawat salita na napapaloob sa Bible. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na kami po, O Diyos, ay nakapag-aral ng iyong salita. Salamat po sa mga itinuro mo sa amin ng kahalagahan ng Bible. Salamat, Panginoon, ng kahalagahan ng iyong mga salita na ito ay dapat naming pagnilayan at bigyan ng oras upang maunawaan namin ito. At tunay, Lord, na magabayan kami sa aming pang-araw-araw na buhay. Sapagkat apart from you, Lord, we can do nothing. Kung hindi po namin to aaralin, Panginoon, paano ka namin makikilala? Paano namin makikita ang iyong kadakilaan, ang iyong kaluwalhatian, at ang iyong intention, at ang iyong puso, Panginoon, at ang iyong karakter? Maraming salamat, Lord, kasi mahal mo kami. Dahil everyday ng buhay namin, pinaalalahanan mo kami ng mga bagay na nais mong gawin namin upang kami makasunod sa iyo. Thank you for everything, Lord. We love you, Lord. We praise you, Jesus. We worship you and we glorify your name. Salamat, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon. Pagpalain mo sila, O Diyos, sa gawa ng kanilang mga kamay. Pagpalain mo ang kanilang pamilya. Tulungan mo sila, O Diyos, sa kanilang mga dalahin. Dinggin mo ang kanilang mga panalangin, ang kanilang pagsusumamo, Panginoon. Tulungan mo sila sa mga pangangailangan nila, Panginoon. Pagalingin mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman na patuloy nilang idinadain sa iyo. Puspusin mo sila ng iyong banal na pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless mo po, O Lord, ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry, at ang Global Life University, Panginoon, na kung saan doon ako nag-aaral. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At nawa, O Diyos,
kami ay patuloy na maglingkod sa iyo, patuloy na maging matapang sa pagbabahagi ng iyong salita. At nawa, Panginoon, ay maging mabuti kaming ehemplo sa aming pamilya, sa aming mga anak, at sa aming mga kapwa. Thank you, Lord, at patuloy kami magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin, tulad ng pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. At ibinabalik po namin ang pinakamataas sa papulit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa ating Loves TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Thank you po sa buhay ninyong lahat. Magkita-kita po tayong muli bukas para po sa another daily devotion natin dito sa ating Loves TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, mag-follow po kayo para ma-notify kayo kapag meron tayong live uploads or whatever updates meron tayo. And also, palambing naman po, pa-subscribe ng ating YouTube channel, Ate Mavs TV. Thank you po for everyone. God bless po sa inyong lahat. Kita-kits tayo bukas. Bye-bye. God bless. Always remember, God loves you.